Lahat ng sobra ay may hindi na idudulot na maganda sa buhay ng tao, lalo na pagdating sa relasyon. Dahil sa pagbibigay natin ng sobrang pagmamahal ay pwedeng makalimutan na nating magtira para sa ating sarili. Kaya palaging tandaan na ang pagmamahal ay hindi dapat na ibinubuhos sa ibang tao. Dear Papa Dudut, masarap sa pakiramdam kapag minamahal tayo ng sobra ng isang tao. Yung halos paikutin na nila sa atin ang mundo nila. At wala na silang ibang plano kung hindi ang makasama tayo. Pero sa huli, na-realize ko na hindi rin pala healthy ang ganong klase ng sitwasyon. Dahil dumating sa point na bigla ko na lamang naramdaman na nakakasawa at nakakasakal pala ang ganong klase ng relasyon. Yung puro ako na lang ang tumatanggap at sobra ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ng partner ko. Magandang araw sa inyo, Papa Dudut, at pati na rin sa mga libu-libong kaistorya na nakikinig ngayon. I'm Sydney, 24 years old at nagtatrabaho bilang marketing officer dito sa Laguna. Sa totoo lang ay hopeless romantic ako at talaga namang mahilig sa mga nakakakilig na bagay. Kaya nga siguro ay mabilis akong mabore noon sa mga nagiging boyfriend ko, lalo na kapag wala silang effort pagdating sa relasyon namin. Gusto ko kasi talaga yung palaging sweet sa akin at talaga namang pinag-e-effortan ako. At hindi ko alam na mai-experience ko pala yung mga sweet na bagay na dati lang ay nababasa ko sa mga romance pocketbook. 5 taon na rin akong nagtatrabaho noon, Papa Dudut. 2 na lang kaming magkasama ni Mama sa bahay dahil matagal na akong ulila sa papa ko. Ang mga kapatid ko naman ay may kanya-kanya na ring pamilya. Ako na bunso na lang ang wala pang asawa o boyfriend. Pero kahit wala akong love life, may maayos naman akong trabaho at mataas na rin ang posisyon sa opisina. Ang sabi nga ng iba ay complete package na raw ako at wala nang hahanapin pa sa akin ang magiging boyfriend ko. Kaya maging pihikan daw sana ako pagdating sa lalaki. Pihikan naman talaga ako, Papa Dudut. At sa sobrang pihikan ko nga ay ilang taon din akong naging single. Hanggang sa makilala ko pala ang lalaking sobrang magmamahal sa akin. Sa hindi inaasahang lugar at oras. Napadaan ako sa plaza noon at may nakita ako na street food vendor. Hindi naman ako gutom ng mga oras na yon pero bigla ko naisipan na kumain ng street food. Lumapit ako kay Manong at nakita ko na kalalagay lang niya ng iba't ibang klase ng tusok-tusok na pagkain sa iniinit niyang kawali na may mantika sa maliit na kalan. Na-target lock kaagad ng mga mata ko ang pinakamalaking jumbo kikiam doon na hinihintay ko talagang maluto. Kaya lang nang makita kong luto na yon at handa ko ng tusukin ay may ibang barbecue stick na ang kaagad na nakatusok doon. Sasabihin ko sana na sa akin yon kaya lang pagkatapos ng saglit na hipan ng lalaki ang jumbo kikiam na ang tagal kong hinintay ay kaagad na niya yung sinubo na labis kong kinainis. Gusto ko talagang awayin yung lalaki pero nang malaman niya na hinihintay ko ang jumbo kikiam na yon ay nagsorry siya sa akin at nilibre na lamang niya ako ng pagkain at inumin, Papa Dudut. Oy, thank you ulit sa panlilibre mo ng kwek-kwek at fishbowl kanina. Pati na rin doon sa palamig na inumin. Wika ko. Wala yun. Madalas ka bang tumatambay dito sa plaza? Tanong niya. Hindi masyado. Ngayon lang ulit ako dumaan doon sa mga tindahan ng street foods. Maaga kasi akong nakapag-out sa trabaho saka nakaramdam ako ng gutom. Kaya naisipan kong kumain muna. Wika ko naman. Kaya pala hindi ka masyadong pamilyar sa akin. Madalas kasi akong tumatambay dito. Pagkukwento pa niya. Kaya pala mukhang close na kayo ni Manong vendor kanina. At mukhang nakainan mo na nga ang lahat ng tindahan ng street foods dito sa plaza. Wika ko na ikinatawa niya naman.
Uy, bakit bigla ka nalang natawa dyan? May nakakatawa ba sa mga sinabi ko? Nagtatakang tanong ko. Wala naman, bigla ko lang kasing na-realize na kanina pa tayong magkausap. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Tugon niya. Ay oo nga pala no. Ano ba yan? Nalibre mo na ako't lahat-lahat. Hindi man lang ako nakapagpakilala sa'yo. Sydney nga palang pangalan ko. Pakilala ko sa kanya. Ako naman si Ken. Nice to meet you, Sydney. Wika naman niya. Papadudot kahit nainis ako sa ginawang pagkain ni Ken sa hinihintay kong maluto na jumbo kikiam, nag-enjoy naman ako na kausap siya at kasama siya. Sabi ko nga saglit lang dapat ako noon sa plaza at uuwi rin kaagad pero napatagal ako. Kasi napasarap ang kwentuhan naming dalawa, Papadudot. Nagkapalitan na rin kami ng cellphone number at pangalan sa social media. Gusto nga rin niya sana kong ihatid pa uwi kaya lang wala naman siyang extra na helmet kaya hanggang sa may sakayan na lamang ng tricycle niya ako na ihatid. Pero mula noon ay madalas na kaming magka-chat at minsan din ay video call ni Ken, Papadudot. Nalaman ko rin na hindi pala nagkakalayo ang pinagtatrabahuhan namin sa isa't isa. Kaya nagkaroon kami ng usapan na muli kaming magkikita. Hindi ko alam kung sabik lang ba ako sa bagong tao na makakausap ng mga panahong yon. Masyado rin kasi akong naging focus sa trabaho bago ko nakilala si Ken. Pero sigurado naman ako na nag-i-enjoy talaga ako kapag siya na ang kausap o ka-chat ko. Lalo na't hindi kami nauubusan ng topic. Kaya naman nagulat na lamang ako sa biglang pagsulpot niya sa malapit sa pinagtatrabahuhan ko. Ihahatid niya na raw ako pa uwi na hindi ko naman tinanggihan pa. Ang bango naman itong helmet mo, bago ba to? Tanong ko nang maisuot niya sa akin ang helmet. Oo, wala naman kasi akong inaangkas na ibang babae dito sa motor ko. Kaya nang maisipan ko na sunduin ka dito sa opisina ninyo, bumili na ako ng extra helmet para sa iyo. Nakangiting tugon niya. Grabe naman. Talaga bang para sa akin tong helmet mo? Pagngiti ko. Oo kasi ikaw lang ang babaeng iangkas ko dito sa motor ko, Sydney. Tugon naman niya. Papadudot mula noon ay madalas na akong sinusundo ni Ken sa opisina namin at inihahatid pa uwi sa bahay. Pero bago kami umuwi ay dumadaan muna kami sa mga kainan para sabay na mag-dinner. Dahil doon ay nagsimula na kaming mas maging malapit sa isa't isa. Imagine ninyo kasi na halos araw-araw na kaming magkausap sa video call. Tapos ay gabi-gabi pa kaming magkasama. Madalas nga kapag wala na kaming mapag-usapan na topic ay bigla na lamang kaming magtatawa ng pareho. Ang chill lang din kasi talagang kasama at kausap ni Ken, Papadudot. Para bang pwede kong sabihin sa kanyang lahat ng problema ko sa buhay. At mapapagaan niya kaagad ang kalooban ko sa simpleng banat o joke na ibabato niya sa akin. May mga oras kasi na kapag bad trip ako sa trabaho, alam niya kaagad kung paano pagagaanin ang kalooban ko. Alam ni Ken kung paano muling bubuin ang araw ko kahit na sobrang sira na ito, Papadudot. Papadudot nung una ay hindi ko talaga alam kung bakit ginagawa yun ni Ken. Yung pakikipag-close niya sa akin at palaging pagpapagaan ng pakiramdam ko. Gusto ko na ngang isipin na may special ng dahilan yung mga ginagawa niya pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Ayoko naman kasi na mahopya lang sa huli. Kaya kinukumbinsi ko yung sarili ko na yung paghatid sundo na ginagawa niya sa akin. Yung mga pamamasyal namin sa iba't ibang lugar sakay ng motor niya. At yung madalas na panlilibre niya sa akin ng pagkain, lahat yon ay walang ibang espesyal na kahulugan. Kung hindi pakikipagkaibigan lang, Papadudot. Kahit ang totoo, unti-unti nang nahuhulog ang loob ko kay Ken. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa kanya? Gwapo na tapos ay sweet pang kaibigan. Hanggang sa wakas ay sinabi niya sa akin na gusto niya akong ligawan. At dahil wala naman akong boyfriend ng mga panahon na yon ay sinabi ko sa kanya
Naayos lang basta ipapakita niya na sincero siya sa panliligaw niya sa akin, Papa Dudut. At doon na nga siya dumalaw sa bahay para na rin makilala ang mama ko. Ayo nga pala, may dala akong puto at kutsinta para kay tita. May kasama na rin pong yema para sa kutsinta. Pag-abot ni Ken sa dala niyang pagkain kay mama. Naku, salamat, paborito ko tong kutsinta lalo na kapag may yema. Wika naman ni mama. Nabanggit nga po yun ni Sydney, kaya yan po ang naisipan kong dalhin ngayon. Binili ko po yan sa kaibigan ng nanay ko na gumagawa ng mga kakanin. Kaya sigurado po akong masarap yan. Wika pa ni Ken. Mukha kang masarap to at maganda pa ang kahon ng lalagyanan. May iba ako. Pumunta ka ba dito para dalhin lang ang mga pagkain na ito o para sabihin sa akin na nililigawan mo na ang anak ko? Tanong pa ni mama. Uy mama, masyado naman pong diretso ang tanong ninyo. Natatawang turan ko. Ayos ng Sydney. Tama naman kasi si tita. Yun talaga ang pakay ko dito sa inyo. Ang dalawin ka, dalhin ang pagkain na yan, saka ang ipakilala ang sarili ko kay tita. Bilang manliligaw mo. Si Ken naman ang nagsalita. Alam mo, ngayon pa lang ay nagugustuhan na kaagad kita. Ganyan kasi talaga dapat ang mga nanliligaw. Naglalakas loob na pumunta sa bahay ng babae at magpakilala sa mga magulang niya. Kaya ipagpatuloy mo lang yan. Tutulungan pa kita na mapasagot tong anak ko. Singit pa ni mama. At talagang plano niyo pa akong pagtulungan ha? Kumain na nga tayo bago pa lumamig tong kape na tinimpla ko. Wika ko na lamang. Papadudot, hindi naman si Ken ang unang lalaki ng ligaw sa akin dahil nagkaroon na nga ako ng ilang ex-boyfriend noon. Pero masasabi ko na si Ken ang pinaka ma-effort at formal sa lahat. Kahit wala sa usapan namin ay sinadya pa talaga akong puntahan sa bahay para ligawan. Hindi pa kasi siya nakikilala ni mama. Kaya ng araw na yon ay nagpakilala na siya sa mama ko. At talaga namang naaliw ito sa kanya dahil sa pagiging magalang at makwento niya. Formal din siyang nagpaalam kay mama na liligawan niya ako at syempre wala namang pagtutol na sinabi o pinakita si mama. Hindi doon natapos ang effort ni Ken, Papadudot, dahil ginawa niya ring makipag-close sa mga kaibigan ko. Sumasama siya sa mga lakad namin ng mga kaibigan kong babae at nagagawa niyang sakya ng mga kwentuhan naming pambabae din ang topic. Nakipag-close din siya sa mga pinsang ko nang minsang isama ko siya sa isang family gathering. Kaya kahit ang boto ng mga kaibigan at pinsang ko ay nakuha din ni Ken. Sinabi ko sa kanya na hindi niya naman kailangan na gawin yon pero ang sagot naman niya. Gusto niyang ipakita sa mga taong espesyal para sa akin na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya. Kaya naman hindi nagtagal ay sinagot ko na rin si Ken, Papadudot. Uy, ang ganda naman ng picture frame na to. Tapos may mga petals pa ng rose sa tabi ng picture nating dalawa. Wika ko nang mabuksan ko ang regalo niya para sa first monthsary namin. Yung rose kasi, hindi ba, sumisimbolo ng infinity? Kaya petals nila ang ginagamit ko para ilagay sa tabi ng picture nating dalawa. Para kahit sa picture pa lang, maramdaman na natin yung panghabang buhay. Ang sabi pa ni Ken. Grabe ka na talaga magpakilig, love. Wika ko. Hindi naman masyado, happy first monthsary, bati pa ni Ken. Happy first monthsary din. Sobrang effort mo para sa araw na to. Nahiya tuloy ako kasi planner lang ang niregalo ko sa iyo ngayon. Ang sabi ko sa kanya. Planner na palagi kong dadalhin kahit nasaan ako para maramdaman mo na kasama kita. Saka love, ang pagmamahal, wala naman talaga sa regalo yon. Maraming iba't ibang paraan para maiparamdam natin yung pagmamahal na yon sa isa't isa. Nagkataon lang na ganito ang sariling paraan ko. Kaya sana'y nagustuhan mo ang mga regalo ko at nag-enjoy ka sa gabi na ito, ang sabi pa ni Ken. Sobra love. Kung alam mo lang, isa na talaga to sa memory ko na forever kong ite-treasure, promise. Nakangiting tugon ko.
Papadudot, naging sobrang romantic para sa akin ng first monthsary namin ni Ken. Ang sosyal ng restaurant kung nasaan kami tapos ang romantic pa ng ambience. Pakiramdam ko tuloy noon ay nasa isang romantic movie kami na kami mismong dalawa ang bida, kagaya ng sinabi ni Ken. Tapos ang lalim niyang magsalita. Parang bawat matamis na salitang lumalabas sa bibig niya ay napapakilig niya kaagad ako. Ganon palang pakiramdam kapag may romantiko kang karelasyon. Ipaparamdam niya sa iyo na ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Hindi lang doon natapos ang pagiging romantic ni Ken, Papadudot. Iniisip ko pa nga lang noong una na sa umpisa lang siya magiging romantic at may effort. Pero kahit na sa mga sumunod naming monthsary o kaya sa ibang pang special event, na magkasama kaming dalawa ay grabe ang effort na ipinapakita at pinaparamdam niya sa akin. Madalas na may pa-surprise siya na mga bulaklak at malalaking stuffed toy sa bahay at opisina namin. Minsan niya na rin akong hinarana sa tapat ng bahay namin. Tapos isa-isa naming pinupuntahan ang mga lugar na kinikwento ko sa kanya na matagal ko nang gustong puntahan. Ganon siya ka-effort at ka-romantic na madalas ay hindi ko na rin masabayan, Papadudot. Papadudot, habang mas tumatagal ang relasyon namin ni Ken, ay mas lalo siyang nagiging sweet sa akin at romantic na boyfriend. Minsan kahit walang okasyon ay may pasurpresa pa rin siya sa akin. Yung tipong habang nakatambay lamang kami sa park at nagkwekwentuhan ay may mga bata na isa-isang lalapit sa amin at magbibigay ng mga rosas hanggang sa mga pinakadulo ay magbibigay naman sila ng stuffed toy na hawak para sa akin. Minsan din habang kumakain kami sa isang restaurant ay bigla na lang tutugtugin ng live band doon ang paborito kong love song at babanggitin nila ang pangalan ko at ang special message na mula sa boyfriend kong si Ken. Marami pa siyang mga pakulo na talaga namang nagpakilig sa akin, Papadudot. Para na nga siyang isang fictional character dahil sa sobrang pagiging romantiko niya. Ayun nga lang, hindi ko talaga masabayan ang ginagawa niya. Kasi ako naman yung tipo na hindi masyadong marunong mag-effort. Kaya sa relasyon naming dalawa, ako ang mas madalas na tumatanggap ng espesyal na pagmamahal at effort mula sa kanya, Papadudot. Grabe, ang dami na naman itong pinadalang pagkain ni Ken para sa lunch ko. Share tayo ha, kasi hindi ko mauubos lahat to. Wika ko sa katrabaho kong si Laika. Ayun o, salamat, ang sweet talaga ng boyfriend mo. Ang lakas makatanggal ng stress sa trabaho. Sana lahat may ganyang kasweet na boyfriend. Wika niya. Hindi rin, tugon ko. Anong ibig mong sabihin na hindi rin? Hindi nakakatanggal ng stress sa trabaho yung boyfriend mo? O hindi talaga siya sweet para sa'yo? Pagtataka niya. Sweet naman si Ken. Saka kahit paano, nababawasan ang stress ko ng dahil sa kanya. Kaya lang kasi minsan parang sumusobra na siya sa pagiging romantic niya. Wika ko. Oh, ano namang problema doon? Kung nasobrahan siya sa pagiging romantic. Yung ibang lalaki nga dyan walang ka-sweet-sweet sa katawan nila. Hindi gaya ng boyfriend mo. Napapailing na sabi pa ni Laika. Ay na nga ang problema. Sa sobrang sweet ni Ken, parang hindi na normal yung relationship namin. Every month rin namin kung ano-anong regalong ibinibigay niya sa akin. Tapos sa mamahaling restaurant pa kami kumakain. Kahit pagod siya sa trabaho niya, susunduin pa rin niya ako dito sa opisina para ihatid sa bahay. Tapos ang hilig pa niya sa mga pakulo at sorpresa. Basta masyado nang ma-effort na hindi ko na halos masabayan. Pagkukwento ko. Alam mo, ikaw masyado mong pinoproblema yung mga bagay na hindi mo naman dapat ginagawang issue sa inyo ni Ken. Ang swerte mo nga kasi yung ibang babae pinoproblema yung mga boyfriend nilang mahilig sa chicks o kaya walang time sa kanila. Tapos yung boyfriend mo, feeling mo, nasobrahan lang sa pagiging sweet, ginagawa mo na kagad na big deal. Kung ako sa'yo, Laika, i-appreciate mo na lang yung pinakikitang effort ni Ken. Kasi sobrang bihira lang ang lalaki na kagaya ng boyfriend mo. Ang sabi naman niya. Sa totoo lang, Papadudot, ay feeling ko noon ay parang hindi na masyadong normal ang relasyon namin ni Ken.
Tapos ayun nga, madalas na nagigilty na ako kasi sobrang sweet niya para sa akin. Tapos ay hindi ko pa masyadong masabayan yung ginagawa niyang effort. Kahit pa sinasabi niyang wala akong ibang kailangang gawin. Kung hindi ang tanggapin ang ginagawa niya ay hindi ko pa rin maiwasan na makonsensya. Kasi parang ako lang ang nakikinabang sa relasyon naming dalawa. Kasi ako lang ang tumatanggap ng tumatanggap. Sa isang relasyon kasi, Papa Dudut, di ba dapat ay may give and take na nagaganap? Yung tipo na pareho kayong nagbibigay at tumatanggap. Dapat ay pantay ang ginagawa ninyong effort para sa isa't isa. Kaya napapaisip na talaga ako noon. Normal pa rin ba sa isang relasyon na halos isa na lang ang nagbe-benefit? At yung isa ay walang ibang ginawa kung hindi ang magbigay na lamang ng magbigay. At dahil sa effort na ginagawa ni Ken ay hindi ko tuloy maiwasan na magsimulang makaramdam ng pagka-bore sa relasyon naming dalawa. Totoo pala yung naririnig ko dati na nakakaumay din talaga sa panlasa ang sobrang tamis ng mga pagkain. Dahil dumating ako sa point na parang nauumay na ako sa pagiging romantiko ng boyfriend kong si Ken. Hanggang sa sumapit na nga ang first anniversary ng relasyon namin. Inaasahan ko nang may pakulong sorpresa siya sa akin sa araw na yon. Ang hindi ko inaasahan, yung tipuhin niya ang ilan sa mga taong mahalaga sa buhay ko sa isang restaurant at doon siya ay bigla na lamang nag-propose ng kasal, Papa Dudut. Siguro iniisip mo ngayon na masyado pang mabilis para sa atin ang lahat dahil 1 taon pa lamang ang relasyon natin, pero gusto kong malaman mo na hindi nagbabago ang nararamdaman ko para sa iyo. Na kahit kailan ikaw lang ang gusto kong piliin at mahalin ng puso ko. Sorry kung masyado kong pabigla-bigla at parang namumuwersa na ako ngayon. Pero ikaw lang talaga ang nag-iisang babae na gusto kong iharap sa altar. Ikaw lang ang nakikita ko na gusto kong makasama ko sa panghabang buhay. Ang wika pa ni Ken. Ken, tama na. Nahihirapang sabi ko. Sydney, please. Pakasalan mo ko. Hindi ko na kasi talaga ma-imagine ang buhay ko na hindi ka kasama. Hindi ko na alam kung paano ang future nang wala ka. Basta ang sigurado lang ako, gusto na kitang pakasalan. Ang sabi naman niya. Ken, wag naman sana tayong magmadali. Hindi sa iyo kung pakasalan ka, pero sa'yo na nanggaling na medyo pabigla-bigla ang mga plano mo. Wika ko. Pero dun din naman tayo papunta, hindi ba? Magpapakasal din tayo. Giit niya. Oo, pero hindi natin kailangan madaliin ang lahat. Seryosong bagay ang pagpapakasal na dapat ay pinag-iisipan at pinagpaplanuhan natin ng mabuti. Ken, marami pa akong plano para sa sarili ko. Marami pa akong gustong gawin at hindi pa kasama doon ang pagpapakasal. Ang sabi ko sa kanya. Ibig sabihin ay hindi ako kasama sa mga plano mo? Ganon ba yon, Sydney? Malungkot na tanong niya. Intindihin mo naman sana ako, Ken. Ayaw ko lang talagang madaliin ang lahat sa ating dalawa. Lalo na sa relasyon na to. Marami pa tayong dapat na madiscover sa isa't isa. At magagawa natin yon kung hindi natin mamadaliin ang lahat sa relasyon natin. Hindi lang naman to para sa akin. Para to sa ating dalawa. Kung mahal mo talaga ako ay maiintindihan at hihintayin mo hanggang sa maging handa na ako. Tugon ko sa kanya. Papa Dudut, hindi naman ganong karami ang mga tao na in-invite ni Ken ng araw na yon. Pili lang talaga at yung totoong malapit lang sa buhay ko. Pero ramdam ko na medyo napahiya siya ng tuluyan kung hindi nasagot ang tanong niya sa akin. Alam ko naman na espesyal talaga ang first anniversary para sa 2 tao na magkarelasyon, pero dapat ba talaga na doon din gawin ang wedding proposal ng isang lalaki? Hindi ba dapat tulayon para sa isang bagong simula na mas makikilala namin ang isa't isa? Hindi yung tatalo na lang kami bigla sa bagong yugto ng buhay namin at biglang magpapakasal. Gulong-gulo talaga ang isipan ko noon, Papa Dudut. Sigurado naman ako na mahal ko si Ken, pero masyado akong nabilisan sa naging takbo ng relasyon naming dalawa. Masyado akong nabilisan sa mga plano niya para sa amin.
para bang hindi na ako makasabay sa takbo ng isipan at mga plano niya. Kahit 1 taon kaming magkarelasyon ay nandun pa rin ako sa stage na gusto ko pang mas makilala namin ang isa't isa. Sigurado kasi ako na may mga bagay pa kaming hindi na-discover sa mga ugali naming pareho. At mas okay na habang tumatagal ang relasyon namin, mas nakikilala namin ang mga ugali na yon. Pero ang gusto kasi ni Ken, mag-shortcut kaagad kami sa bagong stage na parang sa aming dalawa. Oo, nakakakilig yung ginawa niya na wedding proposal na hindi ko nga ma-imagine noon na pwede palang mangyari sa akin yon. Akala ko'y hanggang internet at pelikula ko lang yon mapapanood. Pero mangyayari rin pala yon sa sariling kwento ng buhay ko. Kaya lang siguro masyado talaga akong nabigla noon, Papa Dudut. Yung kilig na dapat na maramdaman ko ng gabing yon ay napalitan ng kaba at matinding pagkalito. Kaya naman hinling ko noon kay Ken na hayaan niya muna akong makapag-isip. Bigyan niya ako ng oras na gumawa ng desisyon. Papa Dudut, naramdaman ko na nasaktan ko rin talaga noon si Ken dahil sa hindi ko pagtanggap ng singsing at wedding proposal niya. Pero hindi naman kami nag-break ng gabing yon. Ayun nga lang ay naging malamig na ang pakikitungo niya sa akin ng mga sumunod na araw. Naguguluhan tuloy ako. Kung tama o mali ba ang ginawa ko noon, dapat ba na tinanggap ko na lamang kaagad ang kasal na inaalok niya? O tama lang na humiling ako ng oras na mas makilala pa namin ang isa't isa at mas mapag-isipan ang plano namin sa buhay? Salamat pala, Papa Dudut, sa pagbabasa nitong sulat ko at umaasa ako na makarinig ng payo mula sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Yours truly, Sydney. Maraming salamat, Sydney, sa pagbabadala mo ng sulat dito sa aking programa sa YouTube. Salamat sa pagtitiwala at pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sa totoo lang ay wala akong nakikitang masama sa paraan ng pagpaparamdam ni Ken ng pagmamahal niya sa iyo. May kanya-kanya kasi tayong love language at iyon ang kanyang paraan para patunayan kung gaano siya kaseryoso sa relasyon ninyo. Pero kagaya ng sinabi mo, Sydney, wala ring masama kung pag-isipan natin ang bawat desisyon na gagawin natin sa buhay. Kagaya na lamang ng ginawa mo sa naging wedding proposal ng boyfriend mo. Ang kasal kasi ay isa sa mga pinakaseryosong stage ng buhay ng isang tao. Kumbaga kapag pinasok mo ito ay wala na talagang atrasan pa. Kaya hindi madali ang ginawa mo na humiling sa kanya ng oras para mas mapag-isipan ang tungkol sa alok niya na pagpapakasal. Ayun nga lang ay hindi mo rin maiaalis kay Ken ang masaktan dahil iba ang inaasahan niyang sagot na makukuha mula sa iyo. Ang gawin mo na lang ay maging bukas ka sa kung ano yung totoong saloobin mo sa relasyon ninyong dalawa. Sabihin mo kay Ken ang mga bagay na nagpapagulo ng isipan mo. Ang isang relasyon kasi ay mas magiging matatag kung bukas ang dalawang tao sa saloobin ng bawat isa. Kaya huwag mong kimkimin at suluhin ang mga bagay na gumugulo sa isipan mo. Subukan mong sabihin at ipaintindi kay Ken ang totoong dahilan kung bakit hindi mo kaagad natanggap ang alok niya ng pagpapakasal. Na kailangan mo pa ng oras. Gusto mo pang i-enjoy ang relasyon ninyo at kailangan nyo pa na mas makilala ang isa't isa. Sigurado naman ako na maiintindihan ka niya. Lalo na kung seryoso talaga siya sa nararamdaman niyang pagmamahal para sa iyo. Para po sa lahat ng ating mga tagapakinig, hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa aming araw-araw na upload ng mga nakakatakot na kwento. Again, ang inyo pong isusubscribe ay ang channel na Kaistorya Horror. Ang link po niyan ay nasa suggestion ng channel na ito. Ganon din ang Gianna Vlogs, our weekly family vlogs. Sana po ay makilala nyo kami ng mas personal sa pamamagitan po ng pagsusubscribe ninyo sa Gianna Vlogs. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ian. Bunso ako sa magkakapatid. Si Ate Gia, yung panganay sa amin, may trabaho na siya noon
Si Kuya Lex naman ay mas matanda siya ng 4 na taon sa akin. Dati noong bata kami, si Kuya Lex lang ang laging kasama ko, lalo na sa mga laro at kung ano man. Wala kasing ibang lalaki sa bahay kundi siya lamang, kaya kami talaga yung parang partners in crime. Si Mama may online business siya, nagbebenta siya ng mga gamit na pampaganda. Parang may mga produkto na ginagamit sa katawan. Magaling si Mama sa marketing kaya laging may dumarating na order sa bahay. Si Papa naman ay nagtatrabaho siya sa abroad kaya malayo siya sa amin. Pero kahit malayo siya ay parang andyan pa rin siya sa buhay namin. Palagi niyang tinitiyak na kumpleto ang pangangailangan namin. Kaya kahit may mga pagkakataon na hindi kami kumpleto ay especially tuwing may mga importanteng okasyon, parang feel namin ay nandun pa rin siya, Papa Dudut. Hindi ko makakalimutan yung mga araw na kahit malayo si Papa, basta magkakasama kami ng pamilya ko ay parang lahat ay okay lang. Masaya kami kahit walang nanay at tatay sa bahay. Kasi si Mama kahit busy siya sa negosyo, palagi nandun para sa amin. Tapos si Kuya Lex, siya yung parang magulang ko. Si Ate Gia kahit minsan wala sa bahay ay okay lang. Nakakausap pa rin namin siya kahit pa busy sa kanyang trabaho. Alam mo, Papa Dudut, tuwing nagdiriwang kami ng mga espesyal na araw sa buhay namin, lalo na yung birthday ko, doon ko talaga nararamdaman yung saya at kasiyahan ng pamilya ko. Yung simpleng handaan kahit walang masyadong magarbong handa. Basta magkakasama kami. Malaking bagay na yon para sa amin. Naalala ko pa yung birthday ko noong mga bata kami. Nandyan si Mama, si Kuya Lex, si Ate Gia at ako. Siyempre simple lang, pero puno ng tawanan at kwentuhan. Ang saya, Papa Dudut, kasi kahit na hindi kompleto ay masaya pa rin kami. Si Kuya Lex na parang magulang ko, siya yung laging nagpapatawa sa amin. Si Ate Gia tahimik lang pero kapag nagsalita ay laging may wisdom na parang mas matanda siya sa edad niya. Si Mama naman ang buhay ng lahat. Siya yung nagbibigay sigla sa aming tahanan. Sabi ni Mama noong time na yon, pagkatapos niyang ipanganak ako, nung una daw ay ang hirap, lalo na nang umalis si Papa para magtrabaho sa abroad. Pero hindi siya nagkaroon ng sama ng loob kay Papa. Hindi ko rin alam kung paano niya nakayanan yon. Kasi magkaibang mundo yung kinasanayan nilang mag-asawa at yung buhay na merong kami noon. Hindi kami mayaman pero wala akong naramdamang kakulangan. Siguro dahil si Mama kahit na nag-aalaga sa akin at nag-aasikaso sa bahay, hindi namin naramdaman na malayo si Papa. Siguro yun din yung reason kung bakit walang naramdamang lungkot sa buhay. Kasi alam kong kahit malayo si Papa ay nandun ang pagmamahal ni Mama at ng mga kapatid ko. Siguro hindi ko pa na-realize noong bata ako kung gaano kalaki yung sakripisyo ni Papa at ni Mama, pero ngayon ay naiintindihan ko na. Kaya tuwing birthday ko, ang saya ko kasi halos wala akong inaalalang problema. Kahit simple lang basta magkakasama tayo. Sabi ni Mama tuwing may handaan. Puno pa rin kami ng pagmamahal, kaya siguro ay hindi ko naisip na kailangan pa ng malalaking bagay. Basta nandyan si Mama at si Kuya Lex ay okay na ako. Tinutulungan ako ni Kuya Lex mag-set up ng mga pagkain at decorations sa bahay. Hindi ko rin akalain na habang lumalaki ako ay mas lalo pa silang nagiging malapit sa akin. Kahit sa mga simpleng bagay, puro tawanan lang. Si Ate Gia, on the other hand, ay medyo malayo na noon. Laging may lakad, pero tuwing birthday ko kahit minsan ay hindi siya makapunta. Tuwing may pagkakataon ay nag-host pa rin siya ng video call para magsaya kami. May mga pagkakataon din, tuwing may mga birthday, nararamdaman ko yung presence ni Papa. Alam mo yung parang kahit na hindi siya nandun, ay parang may pakiramdam kang naroon pa rin siya. Lalo na tuwing ginugugol namin yung mga araw na yon sa pagpaplano ng handaan at mga kwentuhan. Alam mo bunso, sabi ni Mama habang inaayos ko yung mga paborito kong pagkain. Dahil ikaw yung bunso, malaki ang place mo sa buhay namin.
Walang pwedeng magpabago ng love namin sa'yo. Tinutulungan nila ako sa bawat aspeto ng buhay ko. At tuwing birthday ko ay naniniwala akong wala nang pwedeng magpabago sa pamilya ko. Wala akong nararamdamang ibang bagay kundi pagmamahal at kasiyahan. At sa kanila ko naisip na mas mahalaga pa sa lahat ng bagay sa mundo ang pagkakaroon ng magandang samahan sa pamilya. Papadudot nung 4th year high school ako, sa wakas ay umuwi na si Papa. At nang umuwi siya ay medyo mahirap din kasi nga ay sanay na akong hindi siya nandyan. Kaya may mga adjustment na kailangan gawin. May mga araw pa nga na nandun siya sa bahay at nakabantay pa sa oras ng pag-uwi ko. Para bang biglang may pressure na ako ng mga oras na yon kung ano ang oras na dapat kong pag-uwi. Hindi ko pa yon masyadong nararamdaman noon. Kasi nasanay na ako sa routine namin na si Mama lang yung magtatanong kung anong oras ako uuwi. Pero nagbago ang lahat dahil nandun si Papa physically. At para bang lahat ng galaw ko ay tinututok ng mata niya. One time after school ay nagkwento ako kay Kuya Lex na mga bagong barkada ko. Nagmamadali akong umuwi kasi nga ay gusto kong makipagkwentuhan sa mga kabarkada ko sa kanto. Biglang nag-appear si Papa. Nasa labas na siya ng pinto at nakita ko siyang may hawak na bag. Hindi ko alam kung may plano ba siyang maglakad sa amin, pero bigla niya akong tinawag. Sinabi niya na samahan ko raw siyang pumunta sa mall. Bumili kami ng bagong gamit ko at nung unay nahihiya pa ako na pumili ng gusto kong ipabili sa kanya. Ramdam ko na napansin niya ang pagkailang ko sa kanya. Naisip ko rin noon na baka magtampo siya. Kasi hindi ko siya masyadong naaalala. Kasi noong wala siya, I was free. Hindi ko siya iniisip. Pero noong andyan siya, ay parang ang bigat ng presyon. Parang si Papa, hindi ko siya makakasanayan bilang daddy na hindi ko kasama sa bahay dati. Naisip ko na baka gusto lang niyang matutunan ko na mag-adjust. Pero masarap rin naman yung walang gaanong pressure sa bahay. Hindi ko alam kung bakit pero nang mga sumunod na araw ay medyo okay na rin. Nasanay na ako na nandyan si Papa sa bahay at kahit minsan ay may pagkailang pa akong nararamdaman. Parang biglang nagkaroon ng bagong level ng pagtanggap sa kanya. Hindi ko man noon naisip pero siguro ay mas magaan na rin ngayon. Saka si Papa hindi naman siya gaanong kahigpit o kasungit talaga. Hindi lang ako sanay nung una nakasama namin siya sa bahay. Mga ilang buwan lang ang lumipas at nagulat ako nang magbago ang lahat. Lumipat kasi kami ng bahay, Papa Dudut. Hindi na kami nagre-rent, sabi ni Papa ay nakabili raw siya ng bahay sa Bulacan. Sobrang saya ko noon kasi ang bahay na titirhan namin noon, inuupahan lang namin. Puno ng mga alaala pero may mga bagay din na gusto mo ring kalimutan. Kaya nung sinabi ni Papa na sa wakas ay may bahay na talaga kami, hindi ko maipaliwanag yung saya ko, Papa Dudut. Pati si Mama ay sobrang excited. Sumakay kami sa isang malaking truck kasama ang mga magulang ko, mga kapatid at lahat ng gamit namin. Abang binabaybay namin ang daan halos 3 oras kaming nagbiyahe papunta sa Bulacan. Hindi ko malilimutan yung araw na yon. Pakiramdam ko ay parang isang bagong simula. Puno ng mga pangarap at kahit sobrang init sa loob ng truck, wala akong pake. Basta nakatingin ako sa labas at iniisip ko lamang na eto na, bagong araw para sa pamilya namin. Noong dumating kami sa 2-story house, nalilipatan namin ang una kong napansin, yung laki talaga ng bagong bahay namin. 2 palapag at hindi hamak na mas malaki kesa sa mga bahay na tinirhan namin dati. Nung makita ko yung kwarto ko ay sobra akong natuwa. May sarili na pala akong kwarto samantalang dati share lamang kami ni Kuya Lex. Hindi ko na kailangan maghati sa kapatid ko. Bagong kwarto, bagong buhay, parang hindi ko na ma-explain yung saya ko. Kasi dati lagi ko lang sinasabi na sana balang araw magkaroon kami ng sariling bahay. Pumunta ako sa kwarto ko at hindi ko maiwasang mapangiti. Hindi ko pa nga yata matanggap kasi parang isang panaginip lang ang lahat. Pero may isang bagay akong napansin sa bahay na yon.
na hindi ko maiwasang magtaka. Yung pinakapinto, Papa Dudut, ay kulay pula yon at hindi namin alam kung bakit. Hindi ko naman yon gaanong iniisip noong una, pero nang dumating kami sa bahay at nakita ko yung pinto, tumigil akong sandali. Medyo nakakatakot yung itsura ng pinto at parang may something nakakaiba sa kanya. Hindi akma sa kabuuan ng bahay. Ang ganda ng bahay, pero yung pinto, hindi ko alam kung bakit ganon ang kulay. Sabi ni Mama, bakit kaya pula ang pinto na to? Ang weird naman ang kulay nito. Tapos si Papa medyo nag-isip. Papalitan ko na lang siguro yan ng pintura sa susunod. Huwag na lang munang masyadong pansinin. Pero hindi ko pa rin matanggal sa isipan ko yung pinto na yon. Parang may hindi tama. Parang may nararamdaman akong hindi ko masabi o ma-explain. Siguro'y dahil bago lang din kami sa bahay. Kaya baka naisip ko lang na baka may something yung bagong bahay namin. Naisip ko rin na baka si Papa lang talaga ang may alam tungkol doon. Kaya't hindi ko na lang binanggit. Refurbish kasi yung bahay. Kumbaga may dati nang nakatira at may dati na ring kwento. Hindi na rin bumalik sa ibang bansa si Papa at sa halip ay nagtrabaho siya bilang service van driver. Medyo malaking adjustment sa lahat sa amin pero naramdaman ko na kahit papaano ay gumagaan na ang buhay namin. Hindi na kailangan maghintay ng matagal para sa mga balikbayan boxes o magtiis sa pangungulila. Si Papa andyan na at kahit may mga araw na mahirap, alam kong kaya niyang itaguyod kami. Si Mama naman ay patuloy pa rin sa online business niya. Minsan ay may mga araw na magkasama kami ni Papa sa bahay at nakaupo lang kami sa harapan ng bahay habang nag-uusap tungkol sa mga plano sa buhay. Magana ang lahat, hindi na kami masyadong nag-aalala. Pero yung pinto, Papa Dudut, ay hindi ko pa rin matanggal sa isip ko. Alam ko na baka ako lang yon at minsan habang natutulog ako ay parang naririnig ko yung pinto na may kaluskos. May parang humihingal o may dumadaan sa labas ng kwarto ko. Siguro nga ay imahinasyon ko lang, pero may ilang pagkakataon na yun na lang ang natatandaan ko. Yung pinto at yung tunog sa gitna ng gabi. Sa kabila ng lahat ng yon ay patuloy pa rin ang buhay namin, Papa Dudut. Natuto kaming mag-adjust ng magkasama sa bahay na matagal naming pinangarap. Yung mga simpleng bagay, nagpapasalamat kami sa araw-araw kahit na may mga hindi may paliwanag na pangyayari. Pinipilit naming magpursige at maging masaya. Pagkalipas ng ilang linggo, Papa Dudut, ay parang okay na ang lahat. Nakasanayan na namin ang bagong bahay, masaya kami at parang unti-unting gumagaan ang buhay namin. Si Papa, hindi na siya kailangan magtrabaho sa ibang bansa kaya kasama na namin siya sa bahay. Mas madalas kaming magkasama at parang bumalik ang normal na takbo ng pamilya namin. Masaya, magaan at walang problemang malalaki. Pero may mga nangyaring hindi ko rin maintindihan. Mga bagay na minsan ay mahirap i-explain. Sa mga simpleng pagkakataon lang nangyayari. Minsan, noong unang linggo namin sa bahay ay nagising ako isang gabi. Hindi ko matandaan kung anong oras pero madilim na madilim pa. May narinig akong mga malalakas na tunog mula sa ibaba. Nasa second floor kasi ang kwarto ko. Para bang may mga nagbabagsakan at nababasag na mga gamit tapos ay parang may mga sigawan pa na hindi pamilyar na boses. Gulat na gulat ako. Parang may kasunod pa na malalakas na kaluskos. Napabalikwas na ako mula sa kama ko tapos ay biglang bumangon habang may kaba sa dibdib ko. Tumayo na ako at dahan-dahan kasi parang may nangyayaring hindi ko maintindihan. Lumalakas ang sigawan. May mga taong nag-aaway at may mga boses na hindi ko nakikilala. Sigurado ako na may mga tao sa ibaba ng bahay namin pero hindi ko alam kung sino sila. Hindi ko may paliwanag kung bakit ang lakas ng kaba ko sa dibdib. Hindi ko naisip na baka mga kapitbahay lang na maingay pero ang ingay kasi parang malapit na malapit sa amin. Yung nanggagaling sa mismong babang bahay namin. Parang gusto ko nang buwaba talaga noon pero may takot pa rin. Ayoko namang makita kung ano yon kaya't nahirapan akong magdesisyon.
Habang naririnig ko pa rin ang sigawan at tunog ng pagbabasag ng mga gamit ay parang may naramdaman akong hindi tama. Hanggang sa maya-maya, bigla na lang tumigil ang lahat. Nawala yung sigawan. Hindi ko na naririnig yung mga basag na gamit. Bawat kanto ng bahay ay tahimik. Nanginginig pa rin ako pero hindi ko na kayang magpigil. Hindi ko na kayang maghintay pa. Alam ko na may kailangan akong malaman kaya't dahan-dahan akong bumangon mula sa kama at inisip ko saan kaya galing yung mga ingay na yon. Sino kaya yung nag-away sa loob ng bahay namin? Nagmamadali akong buwaba at tinahak ko ang daan pababa. Medyo kabado pa rin ako kasi hindi ko alam kung anong nangyayari. Nang makarating ako sa ibaba ay sobrang gulat ko, Papa Dudut. Walang tao sa sala, parang walang tao sa kusina. Wala rin mga basag na gamit at naisip ko na hala ano yun? May naganap bang kalokohan dito o baka may mga magnanakaw lang na pumasok? Halos matulala ako sa pag-aakalang baka may nararamdaman akong masama. Pero may humawak sa balikat ko. Dahil sa gulat ko ay napaigtad ako at muntik nang mapasigaw sa gulat. Pero nung tinignan ko kung sino yon ay nakahinga ko ng maluwag nang makita ko na si kuya ko pala ang tumapik sa akin. Buwisit talaga, nasabi ko pa sa sarili ko. Bakit ba bigla na lang may nanggugulat? Tinanong ni kuya, ano bang ginagawa mo dito? Bakit ka nandito sa kusina? Hingal na hingal akong sumagot sa kanya. Kuya, may narinig kasi akong ingay dito kanina. May nag-aaway yata, nagsisigawan tapos nagbabatuhan pa ng mga gamit. Tugon ko habang ginagalang paningin ko sa paligid. Nag-alinlangan pa ako kung itatanong kay kuya kung narinig ba niya yung mga ingay. Pero hindi ko na natiis kaya tinanong ko pa rin siya. Kuya, wala ka bang narinig na kahit na anong kakaibang ingay? Tumingin siya sa akin ng diretsyo ang sagot. Wala naman, nagising lang ako kasi nauuhaw ako kaya bumaba ako. Nagulat ako. Paano nangyari na ako lang ang nakarinig ng mga sigawan at mga pagbasag ng gamit? Naisip ko pa na baka dahil lang sa lalim ng tulog ko, baka panaginip lang ang lahat. Pero nag-alangan pa rin ako. Matapos ang ilang sandali umakyat din si kuya at hindi na ako pinakialamanan. Ang bilis niyang maglakad at parang walang nangyari at halatang wala talaga siyang narinig. Lumipas sa mga araw at madalas ko na ngang marinig ang mga ingay na parang may nag-aaway mula sa ibaba. Ang weird lang kasi wala talaga akong nakikitang tao o kahit na anong senyales na may nag-aaway. Mga boses lang na nagmumula sa ibaba kahit na wala namang ibang tao sa bahay. Papa Dudut, marami ring nangyari sa pamilya namin mula nang lumipat kami sa bahay na yon. May mga pagbabago na hindi ko inaasahan. Pero sabay-sabay na parang nakatakdang mangyari ang lahat. Si ate na dati medyo kalmado lang ay parang naging mainitin ang ulo kapag nasa bahay siya. Minsan ay walang dahilan tapos ay biglang nagagalit na lang. Si kuya naman ay nabuntis ang girlfriend niya. Kaya ayon nag-decide silang doon na lang tumira sa amin. Tapos nagkakaroon pa ng mga alitan. Yung mami at daddy ko na nagsisimula sa maliliit na away. Hindi pa naman kami ganoong kayaman kaya't madalas na nagtatalo sila tungkol sa gastusin sa bahay. Parang walang katapusang diskusyon na nagiging dahilan ng hindi pagkakasunduan. Parang nagiging magulo na ang lahat sa loob ng bahay namin. Pero alam mo, Papa Dudut, nang dahil sa mga nangyari na yon ay naging matigas ang ulo ko at mas madalas na akong umuwi ng madaling araw galing sa barkada. Hindi ko na talaga maiwasang maglakwatsa at minsan ay may mga pagkakataong gusto kong lumayo para lang hindi marinig ang mga away nila. Pero isa lang ang naisip ko, gusto ko lang makalimot at makahanap ng sariling kaligayahan mula sa mga kabarkada ko. Isang gabi pagkatapos ng ilang rounds ng alak ay umuwi ako ng medyo lasing. Nakakatawa nga kasi alam ko naman na pagpasok ko ng bahay ay siguradong magagalit si mami pero I didn't care. Nang papasok na ako sa bahay sa pulang pinto ay naramdaman ko yung kaba sa dibdib ko. Para bang may mali. Nagtataka ako kasi pagpasok ko ng sala ay hindi ko nakita yung mga usual na tao sa bahay. May ibang pamilya sa loob ng bahay namin. Hindi ko naisip na may iba pa pala kaming bisita kaya sobrang nagulat ako. May isang babae na binabato ng pinggan yung lalaki
Parang galit na galit. Ang weird pa kasi yung pinggang tumatama sa pader at nababasag kasi naiilaga ng lalaki. Nakita ko pa yung dalawang bata na umiiyak sa hagdanan habang nakatingin sa dalawang tao na parang mga magulang nito. Hindi ko talaga maintindihan kung anong nangyayari, pero hindi ko na kayang magpigil kaya't nilapitan ko pa ang mga nangyayari. Habang tinitingnan ko yung babae at lalaki na parang hindi ako nakikita, sobrang gulat ko sa mga sumunod na mga nangyari. Nakita ko yung lalaking lumapit siya sa babae at bigla siyang sinabunutan. Sinigawan niya ito. Minura bago sinaksak niya sa leeg ang babae. Napanganga na lamang ako sa takot. Pero hindi pa doon natapos ang nangyari. Kasi nakita ko rin yung lalaki at nilapitan pa yung dalawang batang umiiyak at sinaksak din niya yung dalawang walang muwang na bata. Ang sakit sa mata at sa puso ng mga nakikita ko na yon. Parang pinipiga ang puso ko sa kirot. Hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin at parang may sumabog na kaba sa dibdib ko. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ay may narinig pa akong bigla na lang tumatawa. Bigla akong napalingon sa kung saan nanggagaling ang mga tawa na yon. Hindi ko alam kung anong nangyari sa katawan ko. Pero nakita ko yung lalaki na may mahabang sungay at pula ang balat. Hindi ko na kayang mag-isip ng matino pero naririnig ko pa rin yung mga sigaw ng lalaki at papatayin ko kayong lahat. Kayong lahat ng pamilya mo. Napaupo na lamang ako sa sahig at halos maiyak ako sa sobrang takot. Gusto ko na lang tumakbo pero hindi ko magawa dahil nanigas ang mga binti ko. Nanginginig ang katawan ko at parang ang bigat ng pakiramdam ko. Hanggang sa biglang naramdaman ko na may sumasampal sa aking pisngi. Nang muling magbukas ang mga mata ko ay nakita ko na lamang si Mami sa harapan ko. Napansin niya siguro na para kong natulala o nagulat kaya't nagtaka siya at tinanong ako, "Ano nangyayari sa iyo? Bakit ka sumisigaw?" Halos panawan ako ng ulirat pero pilit na pinatatagang sarili ko at iniisip na baka lahat ng nakita ko ay panaginip lang, Papa Dudut. Pero sa isipan ko ay paano kung hindi? Wala akong lakas para magpaliwanag sa kanila at hindi ko kayang sabihin kung anong nangyari o mga nakita ko. Baka isipin nilang baliw na ako. Umiling lamang ako at tinulungan nila ako na makatayo. Sabi ko sa sarili ko ay baka hindi naman sila maniwala sa akin. Kaya hindi ko na lamang sasabihin kung ano ang mga nakita ko. Sa mga sumunod na araw ay hindi ko pa rin matanggal sa utak ko yung iyak ng mga bata. Sigawan ng mag-asawa at yung pagtawa ng demonyo. Minsan kahit natutulog ako, naririnig ko pa rin sila at nakikita sa isipan ko kung paano saksakin ng lalaki sa leeg ang babae at mga bata. Parang may mga boses na hindi ko kayang alisin sa isipan ko. Hindi ko alam kung ako lang ba talaga ang nakakarinig noon pero sigurado akong hindi ko kakayanin ang mga nangyayari sa bahay namin. Dumarating pa rin yung mga gabing yon at hindi ko alam kung anong mangyayari sa bahay na ito. Parang may namamahay na hindi ko kayang ipaliwanag. Minsan, Papa Dudut, naiisip ko na baka yung mga nangyayari sa pamilya namin, yung mga hindi magagandang bagay ay nagsimula lahat sa bahay na yon. Kasi kung tutuusin ay halos lahat ng kalamidad na nangyari sa buhay namin ay doon na nagsimula. Nang mga panahon na yon ay parang isa-isa nang gumuguho at gumugulo ang buhay namin. At pati kami sa bahay ay naguguluhan na. Matapos magsama si Kuya at ang girlfriend niya ay parang naging magulo na ang lahat. Lalo na nang makuna ng girlfriend niya. Nagkaayos sila pero hindi na gaya ng dati. Yung girlfriend ni Kuya hindi na tinatanggap ni Mami at Daddy hanggang sa nagsimula na rin silang mag-away ni Kuya. Dumating sa point na sinaktan ni Kuya ang partner niya. Kilala namin si Kuya na mahinahon at mabait pero parang bigla siyang nagbago. Ang pinaka nakakatakot, Papa Dudut, habang tinitingnan ko yung eksena kung paano saktan ni Kuya ang partner niya ay may nakikita akong lalaki sa likod ni Kuya. Sobrang bilis ng pangyayari. Parang may isa pong nilalang na nakatayo sa likod niya. Hindi ko siya matukoy agad pero alam mo ba kung anong nakita ko? Parang demonyo.
Yung katawan niya puro pula, parang shadow na hindi mo matutukoy. Pero yung mata sobrang itim at yung ngiti ay grabing nakakakilabot. May buntot na mahaba at 2 sungay. Tumatawa siya na parang tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Gusto ko sanang magsalita pero hindi ko kayang alisin ang mga mata ko sa kanya, tapos ay parang naging bato rin ang dila ko. Bago ko pa man magawang mag-react, bigla na lang siyang nawala at parang mist. Parang usok na lang na naglaho. Para akong na-paralyze sa takot, Papa Dudut. Pero hindi ko na sinasabi kay kuya. Hindi ko rin kasi alam kung makikinig siya sa akin, baka isipin niyang baliw lamang ako. Pero alam mo ba, hindi pa doon natapos ang lahat. Matapos yon ay nagpatuloy ang mga problema sa bahay. Si kuya naging malungkot at hindi na siya kasing saya. Yung girlfriend niya nahulog sa ibang tao kaya nakipaghiwalay siya kay kuya. Ako na lang yata ang naiwan sa pamilya namin, kaya lahat ng paghihirap ako na lang din ang sumasalo. Tapos isang araw yung ate ko naman ay napansin namin na parang may mali sa kanya. Lagi siyang mahirap huminga, parang tinatamad maglakad. Kasi dati hindi naman siya ganoon, pero yun nga, inisip namin na baka siguro ay stress lang. Hanggang sa lumala ang lahat at nalaman namin na may sakit pala siya sa baga. Pero sa kabila ng lahat ay hindi namin naiwasang mawala ng pag-asa na magpatuloy sa pagdarasal. At sa mga sumunod na araw ay hindi na nakaligtas si ate. Pumanaw siya at yun na nga ang pinakamasakit na nangyari sa buhay namin. Kasi si ate siya yung laging nagsisilbing matatag sa pamilya. Siya ang palaging nandyan para sa amin. Kaya't sobrang lungkot ko nang nawala siya. Sobrang laki ng epekto nito sa pamilya na halos nawala na kami ng direksyon. Ang pamilya namin ay parang walang rason na magpatuloy. Napakasakit, Papa Dudut. Ang sakit talaga. Minsan iniisip ko kung sa bahay ba talaga nagsimula ang lahat ng kamalasan. Kasi parang sa bawat sulok ng bahay na yon ay may kakaibang pakiramdam. Kahit malayo ako ay parang may naririnig akong mga sigaw at iyak. Iyak ni ate, iyak ng mga bata, at sigawan ng mag-asawa. Lahat ng nangyayari sa amin ay parang may koneksyon sa bahay na yon. Parang may umaabot na mga kamay na hindi ko nakikita. At ang nakakatakot, Papa Dudut, minsan ay naisip ko na baka hindi lang kami ang apektado. Baka may iba pang tao na dati nang tumira sa bahay na ito. Papa Dudut, may mga pagkakataon na naiisip ko na baka may dahilan kung bakit kami nalipat sa bahay na yon. Kaya't matapos ang lahat ng nangyaring mga hindi magagandang bagay ay may naisip akong paraan. Hindi ko na kayang makita ang pamilya ko na patuloy na nagdusa. Kaya tinanong ko na lamang kung anong pwede naming gawin para ayusin ang sitwasyon. Isang araw habang nag-uusap kami ng mama at papa ko ay naisip ko na kailangan na nilang magpa-blessing ulit. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay iyon ang magiging solusyon. Kung may mga ganitong nangyayari sa bahay, baka kailangan lang talagang magpadasal. Saka hindi ko lang basta sinabing magpa-blessing kami. Binanggit ko pa sa kanila na baka kailangan natin ng feng shui. Yung bang mga bagay na may kinalaman sa energy ng bahay. Kung paano natin aayusin para hindi magkaproblema. Kaya kung tutusin ay parang napaka-dysfunctional na talaga ng pamilya namin dahil sa mga nangyayari. Kaya't naghanap kami ng mga eksperto. May mga nag-suggest sa amin na pumunta sa isang faith healer. Siguro hindi ko na kayang idetalye ang lahat ng sinubukan namin. Pero sa mga ganitong pagkakataon ay parang nawawala ang lahat ng takot at ang tanging gusto ko na lang ay magpatuloy ang buhay namin ng mas magaan. Sinubukan namin, Papa Dudut, ang lahat. Yung faith healer na tinawag namin, akala ko ay puro biro lang. Pero nung nandyan na siya sa bahay, iba pala yung epekto. Parang lahat ng enerhiya sa paligid ng bahay ay bigla na lang nagbago. May kasama ding dasal o ritual na ginagawa nila para mapalakas ang aura ng isang lugar. Hindi ko na rin alam kung paano, pero yung mga sigaw at iyak na naririnig ko sa gabi, yung mga animoy halakhak ng demonyo ay parang medyo nawala. Hindi ko alam kung epekto lang ng faith healer o kung may pagbabago lang talaga. Pero para sa akin ay magana ang pakiramdam ko pagkatapos noon. Isang taon pa ang lumipas at kahit paano ay naramdaman ko na may kaginhawahan na sa buhay namin sa bahay na yon.
Kung dati sobrang gulo at ang hirap gumalaw sa mga nangyayari sa paligid, ngayon ay medyo napapansin ko na may kaunti ng peace sa loob ng bahay. Hindi ko pa alam kung talagang okay na ang lahat, pero kung tutuusin, Papa Dudut, ang dami ng mabuting nangyari sa pamilya ko simula nang magpa-blessing kami at magsimula ng mga hakbang para ayusin ang lahat at kahit papaano ay mukhang nawala na rin yung mga kakaibang nangyayari sa bahay. Hindi ko alam kung kami lang ba ang nakaramdam ng pagbabago o kung may mga bagay na unti-unting nawala na lang din talaga. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko, Papa Dudut, at hindi ko na alam kung anong darating pa. Pero sana'y tulad ng pamilya ko ay matutunan rin nilang magpatuloy kahit pa may mga nangyaring hindi maganda. Iba na siguro ngayon at sana'y magpatuloy ang magaan na buhay namin sa bahay na yon. Lubos na gumagalang, Ian. Una sa lahat ay nakakatuwa at nakakatawa ng puso na nagsimula ka mag-isip ng paraan para ayusin ang lahat. Ang buhay talaga ay puno ng pagsubok at hindi lahat ng nangyayari ay may madaling paliwanag. Lahat tayo ay may mga karanasan na mahirap ipaliwanag o tanggapin. Pero ang mahalaga ay natuto tayong mag-move forward at hanapin ang solusyon. Sa mga nangyayari sa inyo sa bahay, mahirap talaga magtiwala sa kung ano ang nararamdaman mo. Kung minsan, ang mga bagay na hindi natin nakikita parang mas mahirap tanggapin. Pero sigurado akong ang mga hakbang na ginawa ninyo para magpa-blessing at magpa-feng shui ay makakatulong. Hindi lang sa bahay kundi pati na rin sa mga puso ninyo bilang pamilya. Ang mga ganitong desisyon ay hindi madaling gawin pero kung nakaramdam ka ng magaan na pakiramdam, pagkatapos noon, ibig sabihin ay may pagbabago. Kahit paunti-unti. Ang importante iyan ay patuloy kang magpakita ng malasakit at pagmamahal sa pamilya mo. Pagdaanan mo lang ang mga pagsubok na yon ng may tapang at pag-asa at hindi mo alam sa huli ay magiging magaan din ang lahat. Alalahanin mo sa bawat pagsubok ay may pag-asa. Magsimula sa maliliit na hakbang at magtiwala na lahat ng ito ay magiging parte ng iyong kwento ng paglago. Hanapin po ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa araw-araw na upload namin ng mga nakakatakot na mga kwento. Ang link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Ganon din ang Gian Gianna Vlogs, our weekly family vlogs. Sana po ay nakapag-subscribe na kayo, mga ka-online. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig.